Suportado ng maraming Pilipino si Pangulong Rodrigo Duterte sa hangaring maihinto na ang operasyon ng iligal na droga at iba pang uri ng kriminalidad sa bansa. Sinabi ito ni Presidential Spokesperson Ernesto Abella kasunod ng report ng Amnesty International na isa umano ang Pangulo sa mga leader na nagpapatupad ng toxic agenda, scapegoats at walang awa sa mamamayan. Ani Abella, batay sa mga survey, 8 sa 10 Pilipino ang nagtitiwala at kontento sa trabaho ng Administrasyong Duterte. Tiniyak pa nito na hindi kailanman pahihintulutan ng Duterte administration ang extrajudicial killings kung saan nailalarawan sa mga balita na bahagi umano ng operasyon ng pulisya. Anya, mananatiling prioridad ng Pangulo ang interes ng marami at ang pulisiya sa pagtamo ng tunay na pagbabago kasabay ng pagpapaunlad sa ekonomiya at maiahon sa kahirapan ang pamilyang Pilipino. Nagdesisyong na po ang Senado na imbestigahan ang mga pahayag ng retiradong pulis na si Arthur Las Cañas tungkol yan sa umano'y Davao Death Squad at sa umano'y direktang kamay ni Pangulong Duterte rito. Pero pag-aaralan pa rin daw ng Committee on Rules ang pagtutol dito ng ilang senador. Yan ang tinutukan ni John Sisante. Hati ang mga senador kung papayagan pa ba nilang muling magsalita sa Senado si retired SPO3 Arturo Las Cañas. Si Senador Richard Gordon na chairman ng Justice Committee na nag-imbestiga sa umano'y Davao Death Squad ayaw nang dinggin sa Senado ang pahayag ni Las Cañas. Laki ng implication nito, napakalalim na yung presidente natin ay may posibilidad na hindi lang plunderer base doon sa mga accounts, kung hindi mass murderer pa. I couldn't care less if he pointed the president, but he should have done that at the first hearing. That was his chance. When he failed to do that, he lied. Kung nagsinalo ka sa Senado, hindi ka na kita papakinggan. Suportado siya ng mga kaalyado ni Pangulong Duterte na sina Senador Alan Peter Cayetano at Manny Pacquiao. He is our chair. So why not allow him to make the decision? Ang problema kasi dito, Mr. President, na magiging basis na yan na ang witness, kung ako witness, pwede na ako magsinungaling dahil pwede naman palang magbago ng statement Pero inilaban ng ilang senador na dapat pakinggan pa rin ng Senado si Las Cañas upang masuri ang kanyang testimonya at malaman kung ano ang totoo. It's always the Senate that is the last bastion for the public to be able to hear all of the testimonies without limit. I think we should not stop at condemning this individual because he lied. I think we should proceed and find out the truth. Sabi ni Las Cañas itong Lunes, binayaran sila ni nooy Mayor Duterte ng 20,000 hanggang 100,000 pesos kada target. Bukod sa mga hinihinalang kriminal, kabilang daw sa mga pinapatay sa kanila ni Duterte, ang buntis na asawa at batang anak ng isang pinagsususpetsahang utak ng kidnapping. Sa caucus o pulong ng mga senador kahapon, mas maraming senador ang bumotong dinigin ng Senado ang bagong pahayag ni Las Cañas. Kaya nagpasya na ang mga senador sa plenaryo na ipahawak sa Public Order Committee ni Senador Ping Lacson ang Las Cañas issue. It is a mandate, having been referred to the Committee on Public Order and Dangerous Drugs, which I chair. It's not I'm willing, but it is a mandate and it's my obligation to hear it. Gayunman, pag-aaralan pa din ng Rules Committee ang mga pananaw ni Gordon kaugnay sa muling pagsagawa ng pagdinig. Jam Sisante, nakatutok, 24 oras. Inihahanda na ho ng Department of Justice ang pagsasampa ng kasong perjury laban ho kay SPO3 Arthur Las Cañas. Ito'y matapos baliktarin ho o bawiin ni Las Cañas ang nauna nitong pahayag sa Senado na walang Davao Death Squad. Ayon kay Justice Secretary Vitaliano Aguirre, kailangan makakuha muna sila ng kopya ng sinumpaang salaysay ni Las Cañas bago nila ito masampahan ng kaso. Maliban sa pagsisinungaling, plano rin ng DOJ na isama ang kasong murder dahil sa pag-amin ni Las Cañas na siya daw ay nakapatay ng tao. Marami pa raw pong ibubunyag yung retiradong pulis na si Arturo Las Cañas. Ayon yan sa kanyang abogado. Sa pagbaliktad ni Las Cañas noong Lunes, nakahanap ng kakampi si Edgar Matubato na nagsiwalat noon kung inyong matatandaan sa Senado rin ng kanyang naging bahagi sa umano'y Davao Death Squad.
Nakatutok si Rafi Tima. Napatalon at napaiyak daw sa tuwa si Edgar Matubato nang mapanood ang paglantad ni SPO3 Arthur Las Cañas. Hindi raw kasi niya inasahan na ang anya isa sa pinakamalapit kay dating mayor at ngayon Pangulong Rodrigo Duterte ang magpapatotoo sa kanyang mga nauna ng isiniwala tungkol sa umano'y Davao Death Squad. Siya ang pinaka-right hand ni Duterte, parang hardcore yan kang Duterte. Oo. Para sila magkapatid ni Duterte. Lahat ng anong utos ni Duterte, siya talaga ang gumagawa. At kung siya raw ay pilit pinaikot-ikot ng mga senador dahil sa kawalan niya ng edukasyon nang siya'y humarap sa Senate hearing, ibahin daw si SPO3 Las Cañas. Nag-aral yun ng law, sir, hindi lang nag-bar. Oo. Kasi, natapos niya, sir. Ngayon at may sunigunda na sa kanyang mga isiniwalat, sana naman daw maniwala na ang mga senador na nag-akusang nagsisinungaling siya. Alam namin ang ginagawa ni Duterte kasi mga tauhan kami ni Duterte, hindi man sila. Ngayon lang sila sumikat. Nga dumikit sila kang Duterte dahil presidente na, sir. Sa public testimony ni Las Cañas noong nakarang araw, isa sa kanya mga binanggit ang pambobomba sa mga moske na una na rin isiniwalat ni Matubato. Pareho nilang sinabi utos daw ito ni Duterte bilang ganti raw sa pambobomba sa San Pedro Cathedral o Davao Cathedral. Pero bukod daw sa pagpapasabog, marami pa raw silang dinukot na suspect sa pambobomba sa Davao Cathedral at tahimik na pinatay sa utos raw ni Duterte. Umutos naman siya nga, yung mga suspect, patayin nyo, ng mga Muslim. Pinagdudukot lang namin, sir, hindi binabaril namin para tahimik, hindi nalalaman. Pareho nagsalita si Matubato at Las Cañas tungkol sa pagpatay sa broadcaster na si Jun Pala. At pareho nilang sinabi na iniutos ito ni Duterte dahil sa galit nito sa walang tigil ng pambabatikos ni Pala. Pareho rin nilang ikinuwento ang pagpatay sa religious leader na si John Bersabal. Ayon sa abogado ni Las Cañas, marami pang isisiwalat ang retiradong pulis. At dahil napakadetalyado ng kanyang mga kwento, mahirap daw itong hindi paniwalaan. Kayo mismo, hindi naman siguro kayo magpapaloko sa isang tao. Hindi. At sabi ko nga, kumbinsido kami sa kanyang detalye, sa pagbibigay ng mga pangalan, mga insidente. Kumbinsido kami. Rafi Tima, Nakatutok, 24 oras. Ikinagulat naman ng mga kapitbahay ni retired SPO3 Arthur Las Cañas ang biglang pagbabago nito ng pahayag laban kay dating Davao City Mayor at ngayon ay Pangulong Rodrigo Roa Duterte kaugnay ng issue ng Davao Death Squad o DDS. Ito ang balita ni Victor Cosare. Ito ang bahay ni retired SPO3 Arthur Las Cañas dito sa Davao City. May kataasan ng bakod kaya hindi kita ang loob at may nakakabit ding closed-circuit television camera sa paligid nito. Ayon sa kanyang mga kapitbahay, mahigit 20 taon nang nakatira dito sa Roseville Subdivision ang pamilya Las Cañas, ngunit hindi madalas nakikihalubilo sa kanilang retiradong pulis, bagamat maayos naman itong nakikitungo sa tao. Kamayang tao na diri, Pasko, mga hatag nagpinaskuhan, mga pinikaber ng daan. Apot-apuran ko na yung kada-driver o kwarta. Dili kwarta na ito diri nga nagpaihaw na siya karne at pinagapud-apudan ng mga silingan diri 2 kilo. Minsan na ding nakita noon sa bahay ni Las Cañas si Edgar Matubato. Subalit bago pa man muling lumutang si Las Cañas sa Senado at nagsalita ng laban kay Pangulong Rodrigo Duterte at sa umano'y pagkakaroon ng Davao Death Squad, hindi na umuwi sa naturang bahay ang pamilya. Nakapadlock na ang gate nito. Sa kabulan kapin na. Labis namang kinagulat ng kanyang mga kapitbahay ang biglang pagbaliktad ni Las Cañas kaya hindi maiwasang magduda ang ilan sa motibo nito. Pagkita sabi na Stellianis, sindikato na po de. Pag-aalabit sa basta Stellianis, bawal maging Stellianis yun. Palitan po siguro na ba para ma-daot sa ikondigong. Bawas akong nauna ba. Nanindigan din ang mga ito na hindi totoo ang Davao Death Squad na siyang itinuturong nasa likod ng vigilante-style killing sa lungsod. Victor Cosare, UNTV News and Rescue, Davao City. Positibo naman si Justice Secretary Vitaliano Aguirre na maglalabas ng warrant of arrest sa Muntinlupa RTC. Wala raw inihaing counter affidavit ng senadora para gawing basihan ng husgado. Mangyayari po dyan sapagkat si Secretary de Lima committed a very big blunder by not filing any counter affidavit. Kaya pag-review niya ng judge, wala siyang makikita nung depensa ni Secretary de Lima sapagkat hindi siya sumagot. Ang nakalagay lamang po, nag-bank lamang si Secretary de Lima solely on her belief na ang DOJ ay walang jurisdiction kundi ang ombudsman.
Hinimok ni Congressman Harry Roque si Senadora Laila De Lima na magbitiw na lang sa pwesto para linisin ang kanyang pangalan. Samantala maghahain si Roque ng panukalang batas na naglalayong gawing 10 taon ang pagkakabilanggo ng mga individual na nagbibitiw ng mga maling pahayag. Si Joy Gumatay sa detalye. Hinimok ni Congressman Harry Roque si Senadora Laila De Lima na magbitiw sa pwesto sa lalong madaling panahon at linisin ang kanyang pangalan sa patong-patong na drug charges at ethics complaint na isinampa laban sa kanya. Ayon sa kongresista, hindi umano nakakatulong sa sitwasyon ni De Lima ang paninirang puri niya kay Pangulong Duterte dahil niyuyurakan lamang niya ang demokrasya ng bansa. Matatanda ang ipinagtanggol ng senadora ang kanyang sarili laban sa mga paratang na ibinato sa kanya. Binigyang diin ni De Lima na kailanman ay hindi niya inabuso ang kanyang kapangyarihan. Naniniwala sa kanya si Senador Kiko Pangilinan na nangakong uungkatin ang katotohanan sa likod ng kontrobersiyang ito. Pero ani Congressman Roque, she deserves more. So tama siya, she doesn't deserve it because she deserves more. She was Secretary of Justice and instead of according the nation justice, siya pa po ang gumawa ng krimen. She deserves more. samantala sa kasagsagan naman ng maanghang na pahayag ni retired police officer Arthur Las Cañas laban sa presidente, planong maghain ni Congressman Roque ng panukalang batas para gawing 10 taon imbis na 6 na taon ang parusa sa mga individual na magbibitaw ng false testimonies. Sa akin, pikam-pikan na ako sa mga nagsisinungaling sa Kongreso. Hindi dapat nagsisinungaling sa Kongreso dahil pag ikay nagsinungaling sa Kongreso, nagsisinungaling ka sa sambayan ng Pilipino. Pinaalalahanan naman ng kongresista ang publiko na huwag basta-basta magpapalinlang sa kung sino-sinong naninira sa ating punong ehekutibo. Gayong totoo si Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang pangakong pagsasakatuparan ng tunay na pagbabago sa bansa.